Napakaganda sana kung ang buhay ay palaging umayon sa plano. Ang problema, minsan ay dumadaloy ito sa direksyong hindi mo inaasahan. Narito ang kwento ang isang babae na bagamat na export na sa kanyang bansa ang Type 99 self-propelled howitzer, hindi niya ito mahawakan dahil sa mababang ranggo at hanggang tingin na lamang. Ngunit dahil sa isang Japanese training officer para sa Type 99, nakaroon siya nga pagkataon. Ano kaya ang manangyari sa kanila? Ako si Elena Reyes, isang kabo na nagtatrabaho sa Camp Kapimpin sa Tanay, Rizal. Nakatalaga ako sa Mechanized Infantry Division, partikular sa Maintenance Battalion ang lugar kung saan kinukumpuni ang self-propelled howitzer at mga armored vehicle. Ito ay isang base sa kabundukan kung saan halos buong taon ay tak-ulan. Kapahumangin, ang ngapata nga ulan ay parang nga maliliit na karayom na tumatama sa mukha mo at pagkagising mo sa umaga, ang bintana ng barracks ay puti dahil sa hamok. Ganyan dito sa amin. Sa lugar na ito, isang bagong kagamitan ang dumating. Ang Type 99 self-propelled howitzer. Hindi ko alam kung paano nalaman ng mga senior NCO ko, pero lahat sila ay nag-volunteer na ma-assign sa Type 99. Ano nga ba ang alam ng isang baguhan na tulad ko? Siguro ay nakakuha sila ng impormasyon nun pa o marahil ay dahil na rin sa kanilang matagal na serbisyo sa militar, mayroon na silang kutob, likas na sa kanila ang makaamoy kung aling kagamitan ang magiging prioridad sa hinaharap. Ako? Nakatoka pa rin ako sa mga lumang M1 Renault Paladin howitzer dahil lahat ng mga senior ay pumila para sa Type 99. Ang natira na lang para sa akin ay ang malumang kanyon na kapat na sira ay wala nang mahanap na piyesa. May mga araw na buwang maghapon akong tumatawag sa maintenance units ng ibang kampo para lang maghanap ng isang piyesa. Ang sagot na naririnig ko mula sa kabilang linya ay halos pelaging pareho. Wala kaming stock. Phase out na. Hindi namin alam kung kailan darating. Ang mga technical manual ay luma na, naninilaw na, ang nga pahina at ang mga diagram ay hindi na, tumpak kaya't madalas ay hindi ito tumutukma sa aktual na mga piyesa. Hindi lang isang beses kong naisip kung maintenance pa ba talaga ang ginagawa ko para akong nagbubuwang ang isang puzzle. Hinahanap ko kung saan dapat ilagay ang bawat piraso gamit lang ang aking kutob. Gusto ko ring makumpuni ngang Type 99. Masistematik ko ito at dahil modular ang mapiyesa, hindi ito gaanong nakakapagod. Para bang kinakausap ako nga makina. Kung ano ang problema at kung saan ang sira ay ipinapakita lahat sa display. Samantalang ang M109, talagang kailangan ng matinding pakiramdam. Kailangan mong malaman kung ano ang sira sa pamamagitan lang ng pakikini sa tunog ng makina at kailangan mong basahin kahit ang pinakamaliit na pangingini ng karayom sa pressure gauge ng hidroliko. Pero ang isa pang problema ay hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Ang makasabayan ko ay puro buntong hininga na lang din. Kapag lunch break, nagtitipon kami at isa lang ang pinag-usapan. Hanggang kailan pa ba tayo magtitiis sa malumang kagamitang ito? Kailan kaya tayo matututong nga bagong teknolohiya? Gayunpaman, isa sa mga kasabayan ko na naging malapit sa isang maunawaing senior NCO ay napasama na sa maintenance team ng Type 99 at buwang araw na siyang nakangiti. Habang kami ay nasa isang sulok ng maintenance bay, hinahangin at nakakapit sa mga self-propelled howitzer na wala ng piyesa, siya ay buwang araw na nag-asikaso ng modernong kagamitan. Isang pakbabago lang unit, pero parang langit at lupa ang pinakaibangang aming buhay. Pareho kaming tauhan ng maintenance battalion, pero bakit ganito kalaki ang agwat namin? Nabalitaan ko rin na itinigil na ang lahat na technical support para sa mga lumang self-propelled howitzer. Dati raw, may mga maedat at balbas saradong mga technician na dumarating para magbigay ng training at tumulong sa maintenance, pero ilang taon na raw ang nakalipas mula noong huling pagbisita nila. Ayon sa mga senior ko, naalala pa nila ang malungkot na itsura nga, technician na iyon noong huli silang umalis. Marahil ay nalungkot silang iwan ang magkagamitang matagal na nilang nakasama. Mula nun, kami-kami na lang ang gumagawa ng paraan. Pero ngayon, mas matindi ang pagkadismayang naramdaman ko. Isang technical training team mula sa Japan ang dumating para lamang sa maintenance team ng Type 99. At kami nga kasabayan ko, halos lahat kami ay hindi kasama. Hindi kami maaring pumasok sa training area, kaya't nanonood na lang kami mula sa malayo. Sa bintana, kitang-kita namin ang lahat sa loop na masayang nag-aaral at talagang nakakaawa ang aming kalagayan. Ang mga Japanese training officer ay mukhang napaka-profesional. Nakasuot sila ngang malinis na work clothes at habang mabilis na ginagamit ang iba't ibang measuring equipment,
Isa-isa nilang ipinapaliwanag sa mga senyor namin. Ang galing nilang tingnan. Habang pinapanood ko sila, taimtim kong hinangat na magkaroon din ng ganong klaseng kaalaman. Isang senior namin, pagkatapos ng training, ay nakasabay pang lumabas ang isang Japanese officer. Nausap sila na parang matalik na magkaibigan. Nang makita ko iyon, tuluyan nang naduro ang puso ko. Sobrang sakit na napaisip ako. Bakit pa ako nagtitiis dito? Hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang samang loop na ito. Nakakainis isipin na bilang isang sundalo sa maintenance, wala man lang akong pagkakataong matuto ng bagong teknolohiya. Sa sobrang inis, direkta kaming nagreklamo kay Master Sergeant Cruz, ang aming pinuno. Si Bea, ang pinakamalakas ang loop sa aming lahat, ang nanguna. Likas sa kanya ang hindi pagpapalampas sa anumang inhustisya. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, siya ang laging nauna. Master Sergeant, bakit po kami hindi kasama sa training? Tanong ni Bea. Sa tabi niya, si Clara, na tahimik pero lohikal, ay mahinahong nagpatuloy. Kami rin po ay mga sundalo ng Maintenance Battalion, kaya gusto rin naming matutunan ang teknolohiya ng Type 99. Bakit po mga senior lang ang pwedeng mag-training? Isa-isa ring sumuporta ang iba pa naming kasabayan. Kahit si Isabel, na karaniwang tahimik, ay naglakas loob na magsalita. Dahil po ba kulang kami sa kakayahan? Kung ganun po, paano kami ulat kung hindi niyo kami bibigyan ng pakakataon? Sa tutulang, gusto ko ring sumama sa kanila. Pero hanggang sa huli umurong ako. Wala akong lakas na loob na magsalita. Masyado nang maraming beses kong narinig na ang isang tulad kong mababa ang ranggo ay mas mabuting manahimik na lang. At lumaki ako sa ganoong kultura. Ganon naman talaga sa militar, di ba? Kung mababa ang ranggo mo, mas mabuting gawin mo na lang ang iniutos sa iyo kaysa magbigay ng opinyon. Pero hindi na nakatis ang makasabayan ko. Bilang sundalo sa maintenance, pare-pareho ang aming hangarin na kilalanin dahil sa aming kakayahan. Ngunit kailangan ng ibang klaseng tapang para isatinik ang damdaming iyon. Lalo na sa militar kung saan may hierarkiya ng ranggo, hindi biro ang sumalungat sa isang nakatataas. Sa umpisa raw, nakangiti lang si Master Sergeant Cruz, pero maya-maya ay sumeryoso na ang kanyang mukha. Ayon sa kwento ni Bea pakbalik niya, sinabi raw ni Cruz, "Mabata, wala sa akin ang desisyon. Listahan lang ito nga kasali sa training na galing sa itaas." At paulit-ulit lang daw niyang sinasabi na hindi kami kasali dahil hindi pa kami opisyal na naka-assign sa Type 99. Pero hindi sumuko si Bea. Kung ganun po, ay assign niyo na kami. O kaya, kahit pansamantala, isama niyo kami bilang observers. Sumingit din daw si Clara ng may lohika. Master Sergeant, ang M109 na hawak namin ngayon ay self-propelled howitzer din. Pareho lang po dapat ang basic principles. Bakit hindi niyo kami bigyan ng pagkakataong matutong ang bagong teknolohiya? Pero lalo lang daw lumamig ang pakikitungo ni Cruz. Sa tono na parang sinasabing masyadong pakialamera ang mabaguhan. Sinabi pa raw niya ito, ni hindi niyo pa nga mayos ang M109, tapos gusto niyo nang humawak ng Type 99. Kulang pa kayo sa karanasan, huwag kayong masyadong ambisyosa. Kinuwestiyon nga mga kasabayan ko kung bakit dahil lang sa hindi kami naka-assign ay alising na kami sa pagkakataong matuto, pero nanahimik na lang daw si Cruz. Sa huli, binaliktad pa raw niya ang sitwasyon at pinuna ang kanilang ugali. Masyado pang maaga para magreklamo kayo gayong kulang pa kayo sa karanasan. Unahin niyo munang gawin ng maayos ang trabaho ninyo bago kayo maghangat ng iba. Sa huli, si Isabel daw ang nagsalita. Kung ganun po, hanggang kailan kami maghihintay? Gusto rin po naming umunlad. Pero tumayo na lang daw si Cruz at tinapos ang usapan. Nakakainis at nakakagalit ang sitwasyon. Lahat sila ay nadismaya sa mga narinig. Pero kaninang umaga sa formation, isang hindi inaasahang anunsyo ang ginawa. May desisyon daw na isama ang makaragdagang tauhan sa training ng Type 99. At kami iyon. Habang kami ay nasa training, ang mas senior namin ang hahawak sa maintenance ng malumang howitzer. Parang panaginip. Kahapon lang, nakatayo kami sa tabi nga lumang kagamitan at nakatitik sa listahan ng piyesang kailangan naming hanapin. Tapos biglang dumating ang pagkakataon. Sa sobrang tuwa, nagyakapan kaming lahat. Ikinuyom ni Bea ang kanyang kamao at sumigaw, "Panalo tayo." Sa wakas, pagkakataon na natin, tahimik na ngumiti si Clara habang may luhang namumuo sa kanyang mata. Maging si Isabel ay nagsalita ng may pananabik, hindi ako makapaniwala. Mahahawakan na rin natin ang Type 99. Pero ang mas nakakagulat na balita ay sumunod pa. Kahapon pala,
Sa gitna ng pagrereklamo nila, may isang Japanese training officer na tahimik na nanonot. Siya pala ang nagsabi sa itaas na para sa pangmatagalang operasyon, kailangan ding isama ang baguhang masigasik sa trabaho. Siya ang humiling na isama kami sa training. Ang Japanese officer na iyon ay mukhang nasa kalagitnaan ng kanyang 30S at talagang mukhang profesional. Marahil ay may naramdaman siya habang pinapanot ang kasabayan kong nagrereklamo. Kinilala niya ang sigasik at determinasyon ng batang sundalo. Dahil doon, umabot sa itaas ang kanyang mungkahi at nabago ang desisyon. Isang napakagandang pagkakataon. Lahat kami ay naisip na hindi namin ito dapat sayangin at naghanda kami. Hindi kami makapaniwala na sa wakas, makakasali na kami sa training na datii para langsam nga senior. Lumapit sa akin si Bea at sinabi, Alena, mahahawakan mo na rin ang Type 99. Ang saya ko para sayo, idinakda ni Clara. Dahil sa pagkakataong ito, mababago tayong lahat, galingan natin. Sa wakas, dumating na ang araw na mahahawakan ko mismo ang Type 99. Ang modernong kagamitan na dati itinitingnan ko lang mula sa bintana ay maari ko nang kumpunihin gamit ang sarili kong kamay. Para bang isang pintong matagal nang nakasara ang biglang bumukas ng maluwang. Nasimula na ang training ng Japanese officer. Hindi ko malilimutan ang pananabik na naramdaman ko noong una akong pumasok sa training area. Sa malinis at maayos na lugar, nakahilera ng sistematiko ang iba't ibang piyesa ng Type 77 at sa isang malaking screen, malinaw na ipinapakita ang detalyadong diagram ng howitzer. Nagpakilala ang training officer bilang si Sato. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 30S at mula pa lang sa unang tingin, mukha na siyang isang tunay na eksperto. Malinis na work clothes, boses na punong kumpiyansa, at higit sa lahat, ang maapoy na tingin sa kanyang nga mata habang ipinapaliwanag ang tungkol sa Type 99. Magandang umaga sa lahat. Ako si Sato, mula sa Japan. Sa susunod na 2 linggo, sabay-sabay nating pag-aralan ang maintenance ng Type 99. Nasasabi na ako, ang Type 99 ay hindi lang basta isang howitzer. Isipin ninyo ito bilang isang buong sistema. Karamihan sa mga pangunahing consumables ng Type 99 ay ini-export mula sa Japan. Gayunpaman, idinisenyo rin ito para payagan ang ilang lokal na procurement o alternative sourcing. Kaya't mula sa basic maintenance hanggang sa pagkukumpuni, ituturo ko sa inyo ang lahat. Nagsimula si Gay. Sato sa mga pinakapangunahing paksa, ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga karaniwang consumables tulad ng trackpads at tracklinks at napakasistematiko ng kanyang pagpapaliwanag. Ang Type 99 ay may bigat na 47 tonelada, kaya't mabilis maputpot ang tracks nito, lalo na sa mga bulubunduking lugar tulad ng kinaroroonan ninyo at pagkatapos ng off-road driving, madalas itong masira. Ipinakita ni Gay. Sato ang isang putpot na trackpad habang napapaliwanag. Itinuro niya kung aling bahagi ang unang napuputpot, kung kailan dapat palitan, at kung ano ang dapat tandaan sa pagpapalit. Ang lubricating oil at hydraulic fluid ay may iba't ibang katangian. Iba ang para sa automatic loading system, sa hydraulic system, at sa turret rotation system, kaya't kailangan ninyong makilala ng tama ang bawat uri at palitan ito ng regular. Sa totoo lang, alam na naming lahat ang bagay na ito. Nakasulat naman ang iyon sa manual. Ngunit ang antas ng kaalaman na hinihingi dito sa Camp Chapinpin Maintenance Battalion ay mas malalim pa. Kailangan mong maunawaan ang tibay at disenyo ng bawat maliit na piyesa para kilalanin kabilang isang teknisyan. Tingnan ninyo itong hydraulic pump. Kung hindi ninyo naintindihan ang operating principle ng internal piston, hindi ninyo matutukoy ng tama ang sanhingang sira. Pinahiwa-hiwalay ni Gay. Sato ang isang aktual na piyesa at talagang kamangha-mangha. Ipinaliwanag niya kung ano ang papel ng bawat piyesang mukhang komplikado at kung bakit ganun ang disenyo nito, kaya't mas madali naming naintindihan. Hindi kalabisang sabihin na ang antas ng training na ito ay mas mataas pa sa master's level sa universidad. Ngunit ang talaga nakakagulat ay dahil sa sobrang sabik ng lahat sa training na ito. Ipinakita nila ang isang pambihirang antas ng konsentrasyon. Walang tigil ang tanong. Unang nagtaas ng kamay si Clara. Ang replacement cycle po bang ang piyesang iyan ay base sa ilang oras na operasyon? Humigit kumulang 2,000 oras. Ngunit maaring magbago, iyon depende sa operating environment. Sumunod namang nagtanong si Bea. Ano po ang dapat naming bigyang pansin kapag nagpapalit? Magandang tanong. Sa mga lugar na mainit at mahalumigmig tulad ng Pilipinas, mahalaga ang pagbabago sa viscosity ng langis.
Lahat kami ay abala sa pagsusulat. Dahil kung hindi ka man lang makapagtanong ng mayos at may pag-iwanan ka, babalik ka na naman sa pag-asikaso ng ngalumang hawitzer. Alam naming lahat na ang pagkakataong ito ay ang aming huling sansa. Sa gitna ng lahat ng ito, may malaki akong problema. Kailangan kong makini ng mabuti sa training. Pero ang mukha ni Guy, sato ang palagi kong tinitinan. Ang laming ang kanyang pananalita. Ang kilos ng kanyang kamay na parang isang konduktor. Nawawala ang aking konsentrasyon. Ang hirap. Hindi dapat ganito. Kailangan magsaulo ang isip kong mga technical terms. Kailangan magsulat ng makamay ko. Pero ang mamata ko, palaging napupunta kay Guy, Sato. Nagpatuloy ang klase. Sumunod ang paliwanag tungkol sa mga piyesa sa loop ng kanyon at napaka-interesante ng bahaging ito, ang nga rifling at bridge block ay nakakaroon ang carbon deposit habang nagpapaputok. Kailangan itong palitan pagkatapos ng isang tiya na bilang ng puto. Kung hindi, biglang bababa ang accuracy nito. Ipinaliwanag ni Guy, Sato habang ipinapakita ang isang putpot na rifling. Itinuro niya kung paano ito naapektuhan ng pagdaan ng bala at kung paano nito binabago ang katumpakan ng putok. Maraming kagamitan tulad ng fire control system at digital systems ang gumagamit ng baterya, ngunit sa mga lugar na may tulad ng Pilipinas, mabilis itong ma-discharge, kaya't kailangan laging panatilihin ang estado ng backup power. Nagtaas ng kamay si Isabel at nagtanong, paano po i-manage ang backup power? Kailangang i-check ang kondisyon ng baterya araw-araw at i-monitor ang pagbabago ng performance nito dahil sa temperatura. Ang air filter at fuel filter ay kailangan ding regular na palitan dahil sa katangyan ng diesel engine ng Type 99. Sa mga maalikabok na lugar o sa tagulan, mas mabilis umikli ang buhay ng ma-filter. Ang paliwanag tungkol sa maintenance cycle ay napakasistematiko rin. Sa daily inspection, basic ang pag-check sa hydraulics, coolant, at electrical systems. Sa weekly at monthly maintenance, kailangan i-check ang tracks, ang condition ang loading mechanism, at linisin at inspect ang loop ng kanyon, sabi niya. Pagkatapos ng bawat putok, kailangan i-check ang recoil mechanism at ang buwang electronic system. At kapag nagbabago ang panahon, kailangan palitan ang espesyal na langis para sa cooling at hydraulic systems. Partikular na idiniin ni Guy, Sato ang klima ng Pilipinas. Sa isang tropical na rehiyon tulad ng Pilipinas, isang maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng overheating sa buong sistema. Kaya't kailangang sundin ng mahigpit ang maintenance schedule. Kahit nakakahilo, pinilit kong sabayan ang lahat. Iniisip na kailangan itong matutunan ng katawan ko. Dahil lang sa mahahawakan ko na ang Type 99, pakiramdam ko ay hindi na sayang ang lahat ng tiniis ko. Siyempre, ibang usapan na yung palagi kong tinitignan ang mukha ni Guy, Sato at kinikilig ako ng mag-isa. Pagdating ng lunch break, nakasundo kaming makakasama sa mess hall. Kahit na parang sasabog na ang ulo ko sa dami ng impormasyon, nakapagtataka na habang kumakain, hindi tumitigil sa pagtatanong ang lahat. Walang nagsimula. Pero bago pa man humawa ang kutsara, nagtanong na si Bea, yung replacement cycle niyang coolant, nagbabago yung depende sa panahon, di ba? Inilabas ni Clara ang kanyang maintenance notebook sa tabieng kanyang plato at sumagot, "Teka," sabi ni Guy, "Sato, kailangan nating ihiwalay ang management nito sa hydraulic system. Hindi na ito basta tanghalian, kundi isang review session." Pero ang talagang kahanga-hanga ay si Guy, Sato. Nang sunod-sunod na lumabas ang matanong, ibinaba niya ang kanyang kubyertos at isa-isang sinagot ng maayos ang maito. Bakit po kailangang nakabaluktot ng pabilok ang mawire na konektado sa barrel sensor? Sa field maintenance standards, hanggang ilang volts po ang pinapayagang voltage loss? Lahat ng detalye ay ipinapaliwanag niya at sa mga sandaling iyon, natulalan na lang ako. Ang kanyang mukha, ang kanyang pananalita, ang kanyang tingin talagang tama lang na mahulog ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi lang technical terms ang pumapasok sa utak ko, kundi pati na rin ang makakaibang emosyon. Pero sa sandaling iyon, bigla akong nainis. Ang mga senior namin na katatapos lang ma-maintain ngang mga lumang howitzer at huling pumasok sa mess hall ay kaswal na kinakausap si Guy Sato. "Ah, Guy, Sato, nandito pa pala kayo. Yung tungkol sa design drawing na pinausapan natin? Salamat, nantindihan ko na ng lubos." Nang marinig ko iyon, biglang kumabo ang dibdib ko. Nasasalos ako sa pakiramdam na mas malapit sila at mas marami silang alam kaysa sa amin. Mas komplikado pa pala ang mga ganitong emosyon kaysa sa maintenance.
Kaya't nakpasya ako. Hindi na ako magpapatalo. Tiyak na mananatili ako sa tabi ni G. Sa tuwa't matututo ako ni mas marami. Noon niya sinabi, habang tinatapos ang kanyang pagkain, hindi nagtatapos ang obligasyon ng Japan sa pagbintangang Type 99. Ibinenta namin ang buong sistema hanggang sa mga consumables. Kaya't napakahalaga ng technical exchange. Ginagampanan ko lang ang aking tungkulin. At mula sa mga kasali sa training na ito, ilang mahuhusay na personnel ang pipiliin para sa advanced training sa Japan? Malamang ay ako ang makakasama ninyo? Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay sasabo ang puso ko. Mababaliw na yata ako. Kahit na nagsasalita siya sa harap ko, parang may kung anong kumikiliti sa tiyan ko. Tuliro ang isip ko, pero ang puso ko ay kumakabok na parang bali. Sa sandaling iyon, nakpasya ako. Sa loob ng 2 linggo, mananatili ako sa tabi ni Gay, sato at sasakupin ko lahat ng kaalaman, sa practical o teorya, kahit ano paman. Ako ang unang magtatanong, ako ang pinakamasipag magsulat sa notebook, at kapag nagsimula ng magpaliwanag si Gay, sato, agad akong titingin sa kanya at magtataas ng kamay. Isa lang ang pagkakataon, tiyak na ako ang makakasama niyang pumunta sa Japan. Mula nang magpasya ako, tumakbo ako ng walang hinto. Pag-uwi sa barracks, agad kong inilalabas ang notebook para mag-review at ang maintenance manual ay halos gawin ko ng unan sa ilalim ng kama ko. Noong una, biro-biro lang ang tingin ng lahat, pero paglipas ng 1 araw, 2 araw, nagsimula na ring magseryoso ang makasabayan ko. 1 araw, hindi ko talaga maintindihan ang structure ng operating sequence ng loading system. Habang naglalakad sa hallway pagkatapos ng trabaho, para akong bumubulong sa sarili ko, hindi ko talaga maintindihan. Paano ba ito gumagana? Narinig iyon ni Gay. Sato adahan-dahan siyang lumapit. Alinasan, okay ka lang. Kung hindi ka maintindihan, tawagan mo ako kahit anong oras. Ang mga salitang iyon ay talagang tumagos sa puso ko. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, mahinahon niyang sinabi, Alinasan, kung may oras ka, may tahimik na coffee shop sa malapit. Tulungan kitang mag-review. Sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay huminto ang puso ko. At kaya kaming dalawa ay pumunta sa isang tahimik na coffee shop na medyo malayo sa base. Sa upuan sa tabi ng bintana, binuklat namin ang manual at muling iginuhit ang diagram ng turret rotation section. Habang nagre-review, muli akong nahalina sa boses ni Gay. Sato, sa kilos ng kanyang makamay, sa bawat salitang binibitawan niya. Pero sa sandaling iyon, may narinig akong pamilyar na boses mula sa pinto at isa-isang pumasok ang makasabayan ko. Unang sumigaw si B. Alena, anong ginagawa mo rito? Ay, Gi. Sato, nandito rin po pala kayo. Magandang gabi. Biglang uminit ang mukha ko, pero agad ding umupo sa paligid ko ang lahat. Sabi ni Clara habang nakangiti, talagang desidido kang pumunta sa Japan ha? Idinakda ni Isabel. Pero dahil sa kasipagan mo, na-inspire din kami. At inilabas nilang lahat ang kanilang notebook at tahimik na review. Taningnan kami ni Gay. Sato, ngumiti. At kahit na sunod-sunod ang tanong, hindi nawala ang kanyang konsentrasyon. Nakapagtataka. Karaniwan, iisipin kong sinira nila ang moment. Pero noong araw na iyon, naramdaman kong panatak ako dahil makakasama kaming team. Alam naming lahat, muha itong individual selection. Pero sa totoo lang, ang maintenance capability ng buong team ang mahalagang evaluation item. Kung pumalpa ang isa, baka bumagsak kaming lahat. Dahil alam namin iyon, mas lalo kaming nagsikap at naging maingat. Ang mabagay na hindi namin alam ay tinatanong namin sa isa't isa. At para masolo ang procedure sa practical simulator, nagpapalitan kami ng tanong. May mga araw na kahit sa banyo, nire-review ko ang formula para sa pressure calculation sa loop ng kanyon. Ngayon, kapag iniisip ko, ang 2 linggong iyon ay hindi lang basta technical training. Para sa amin, ito ay isang makabuluhang turning point. Higit pa sa isang kagamitan na tinatawag na Type 99. Ito ang sandali kung saan ibinuhos naming lahat ang aming makakaya para baguhin ang aming sarili. At sa panahong iyon, araw-araw, unti-unti akong napapalapit kay Jisato. Hindi ko pa alam kung dahil lang ba iyon sa teknolohiya o dahil sa lumalaking damdamin ko para sa kanya. Habang nag-aral kami, wala ng team sa buong maintenance battalion ang makakatalo sa amin. Kahit nakapikit, kaya na naming gawin ang lahat ng basic checks. At sa practicals, ang pa-disassemble at pa-assemble ng kagamitan ay natural na sa amin.
Talagang nakasanayan ng aming mga katawan. Pero sa prosesong giyon, may isa pa akong pagbabagong naramdaman. Hindi ko may tatanggi na araw-araw. Lumalalim ang nararamdaman ko para kay Gesato. Noong una, iniisip ko lang na mabuti siyang guro. Pero hindi naktagal, kumakabog na ang dibdib ko sa tuwing naririnig ko ang boses niya at namumula ang mukha ko sa tuwing lumalapit siya para tulungan ako sa practicals. Nakakahiya ang ganitong pakiramdam, pero sa kabilang banda, pinahahalagahan ko ang kilik na ito na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang araw, may kumpiyansang sinabi ni Bea, mukhang tayo na ang pinakamabilis sa pagpapalit ng tracks. Tumango si Clara at idinakdak, pati sa inspection ng hydraulic system. Pakiramdam ko, mas metikuloso pa tayo kaysa Samga Senior. Totoo nga, dahil natutunan namin ang lahat mula sa simula, matibay ang aming pundasyon. Ang masinyo namin, bagamat mayaman sa karanasan, ay nahihirapang mag-adjust sa bagong sistema. Samantalang kami, dahil natutunan namin ito sa paraan ngang Type 99 mula sa simula, mas naging tumpa kami sa mukha ni Ge. Sa to habang pinapanood kami, nababasa ko ang isang uringang pagmamalaki. Parang isang guro na pinapanood ang kanyang mga estudyanteng lumalago. Sa tuwing nakikita ko ang ngiting iyon, mas lalo kong gustong magsumikap at taimtim na hinahangat na kilalanin niya ako. Sa huli, sa araw ngang evaluation, natural lang na ang team namin ang napili. Nang ianunsyo ang resulta, umalakpa ang lahat, pero kitang-kita sa mukha ng ilang senior ang kanilang damdamin. May mapilit na ngumingiti para itago ang kanilang pagkadismaya at may narinig pa akong bumubulong sa tabi ko. Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Kagalakan, kasabay nga awa at counting guilt. Bumigat ang dibdib ko nang makita ko ang nga dismayadong mukha nga senior. Pero kasabay nito, mayroon din akong pagmamalaki na ito ay isang resulta na karapat-dapat naming makuha. Narinig kong nag-usap ang mga senior, sinuwerte lang yang mabata, kami naman ang naglatak ng pundasyon. Sabi naman ang isa pa, ano naman ang matututunan nila sa Japan? Pagbalik nila, kami rin naman ang magtuturo sa kanila. Nainis ako nang marinig ko iyon. Para bang minamaliit nila ang aming pagsisikap. Hayaan na, hindi na nila tayo mahahabol. Ito ang bagong kagamitan at mula ngayon, kung wala kami na nakakintindi sa sistema ng Type 99, hindi na aandar ang maintenance battalion na ito. Nagbago na ang panahon. Mula ngayon, kami na ang bida. Isang senior, hindi na nakatiis at umiyak na lumapit kay Gesato. Gesato, nagsikap din po kami ng husto. Sobrang nakakapanghinayang na awayata si Gesato at inalo niya ang senior. Nang makita ko iyon, bigla akong nagseselos. Bakit kailangan niyang ipakita ang kahinaan niya sa harap ni Gesato? At bakit naman nakikisimpatya si Gesato? Bigla akong nagalit at gusto ko sanang lumapit at paghiwalayin sila. Akala mo ba hindi ako naktiis para makarating dito? Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ito ang sandali kung saan dapat kaming ipagdiwang. Napaka-profesional nga naging tugon ni Gesato. Ang karanasan ninyo, mga senyor, ay napakahalaga rin. Sa seleksyon na ito, tiningnan namin ng husto ang potential for future development at ang kakayahang matuto nga magong teknolohiya. Maingat niyang pinili ang kanyang nga salita para hindi masaktan ang pride ng mga senior. Nang makita ko iyon, muli akong nahulog sa kanya. Ang kanyang pagiging kalmado at patas sa anumang sitwasyon at ang kanyang kabaitan sa lahat, isa siyang perpektong tao. Pagkatapos ang evaluation, nagkaroon kami ng isang maliit na victory party kasama si Gesato. Nagtipon kami sa isang tahimik na restaurant at kumain at tumawa kami ng buong puso. Pupunta na talaga tayo sa Japan. Kasama si Gesato, hindi ako makapaniwala. Ang bansang iyon na pinapangarap ko lang, ngayon ay pupuntahan ko na at bilang isang kwalipikadong tao. Pero higit sa lahat, ang pinakakinasasabikan ko ay ang mas maraming oras na makakasama ko si Gesato. Anong itsura kaya niya sa Japan? Makikita ko kaya ang kanyang relax na side, malayo sa trabaho. Ang pag-isip pa lang ay nagpapakabo na sa dibdib ko. Itinaas ni Bea ang kanyang baso at sumigaw, nagawa natin. Tayo ang gumawa nito. Sabi naman ni Clara habang may luha sa kanyang gamata, nung una, talagang nawawalan na ako ng peasa, pero hindi ko akalain na ganito ang magiging resulta. Hindi ko na matandaan kung gaano karami ang nainom namin noong gabing iyon. Tawa, iyak, walang tigil na kwentuhan.
May isang espesyal na hangin sa pagitan namin na tanging mataong sabay-sabay na nakamit ang isang bagay ang makakaramdam. Ilang araw na lang at alis na kami. Habang binubuksan ko ang maleta at nag-impake, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pananabik sa buong buhay ko. Handa na ang aking isip at katawan. Kasama rin namin doon si Gesato at napakanatural ng kanyang pakikisama. Sa Japan, marami kayong matututunan. Base sa mga natutunan ninyo dito, mas advanced na mga paksa ang tatalakayin natin. Ano po ang nga matututunan namin? Tanong ko. Sa totoo lang, mas gusto ko lang makausap si Ge. Sato kaysa malaman kung ano ang pag-aralan namin. Mula sa pagbisita sa production process hanggang sa mga pinakabagong teknolohiya at advanced maintenance techniques. Marahil ay mas sistematiko pa kaysa sa inaakala ninyo. Nang marinig ko iyon, lalo akong nasabik. Hindi lang ito basta isang biyahe, kundi isang pagkakataon para umunlad bilang isang profesional. At higit sa lahat, isang napakahalagang oras na makakasama ko si Gesato at sigurado ako. Ang biyaheng ito ay hindi lang isang business trip o training, kundi ang simulang ang pagbabago ng direksyon ng aking buhay. Nakakakilig isipin na mas marami akong oras na makakasama si Gesato at nasasabik din akong maranasan mismo ang bansang Japan. Mas naging makabuluhan ito dahil ito ay tagumpay na nakamit namin kasama ang aking magkasabayan, hindi ako nag-iisa. Ito ay resulta na nilikha naming lahat. Pakiramdam ko, magpapatuloy ang teamwork na ito sa Japan. Ngunit higit sa lahat, ang inaasahan kong posibleng bagong simula kasama si Gesato ang pinakamalaking bumabagabag sa aking puso. Kakaibang tahimik sa loop ngang eroplano. Nang magsama-sama ang mapiling team mula sa iba't ibang maintenance battalions, umabot kami sa dose-dosena. Bagamat hindi kami makakakilala, mayroon kaming isang pagmamalaki. Kami ang nga napili. At dahil doon, kahit walang salita, nakakaintindihan kami. Pero ang puso ko ay patuloy sa pagkabok. Sa isipang kasama ko si Gesato papuntang Japan, hindi ako halos nakatulog sa sobrang pananabik. Pagka-take off kam eroplano, biglang tumahimik at ako yumuko at nakatulog ng mahimbing. Dahil sa pagod, naging kalmado ang aking pakiramdam. Maging sa panaginip ko, lumabas si Gesato. Inililibot niya ako sa Japan at sabay naming tinitignan ang iba't ibang lugar, isang matamis na panaginip. Hindi ko alam kung gaano ako ngumiti habang nananaginip, pero pagising ko, maganda pa rin ang pakiramdam ko. At dumating kami, Narita International Airport. Nang bumukas ang pinto at unang pumasok sa aking paningin ang malawak na tanawin ng airport, pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Ang airport mismo ay parang isang eksena sa pelikula. Ang sikat ng araw ay tumatagos mula sa salaming bubong. At sa pagitan ng mga transparent na istruktura, umawagayway ang bandila ng Japan. Paglabas namin sa automatic doors, may mga staff na nakasuot ng kimono at may hawak na placard na malinaw na nakasulat, "Welcome, AFP Maintenance Training Delegation." Saglit akong natigilan. Ang bansang pinapangarap ko, na nakikita ko lang sa libro at balita, ay talagang tinatanggap ako. Masaya ako na kasama ko si Gesato sa sandaling ito, para bang inibita ako ni Gesato sa kanyang bansa. Hindi ko may paliwanag kung gaano ka-espesyal na masalubong ang unang sandali sa Japan kasama si Gesato. Pinangunahan kami ni Gesato, inayos ang aming pila, at isa-isang ipinakilala sa mga Japanese officials. Nung una, akala ko ay sabay-sabay kaming pupunta sa training facility. Ngunit si Gesato ay nanatili sa likuran para mag-asikaso at sa huli, napahiwalay siya sa amin. Mula nun, isang kakaibang kaba ang naramdaman ko. Bakit bigla akong nakaramdaman na grama pag-iisa? Kapag wala si Gesato sa tabi ko, biglang najijing estranggero at nakakatakot ang lahat. Sa sandaling iyon natulala ako at walang kamalay-malay na lumingon. At sa malayo, sa gitna ng maraming tao, nakita ko si Gesato. Agad akong kumawi, nandito ako, sabay tayong pumunta. Iyon ang nasa isip ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang babaeng Haponesa ang lumapit sa kanya, nakangiting nakikipag-usap at isang maliit na bata ang tumakbo at yumakap sa kanya. Nang makita ko ang eksenang iyon nang hina ang buong katawan ko, patay, naisip ko. Naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng madurog ang puso. Hindi ko alam ang dahilan. Isa lang siyang training officer at senior na hinahangaan ko, pero dahil sa eksenang iyon, biglang bumuhos ang lahat ng emosyon. Sobrang sakit ng dibdib ko.
Para bang may pumipigas sa puso ko ang paraan ng pangiti ni Gi. Sato sa babae at bata ay tila iba sa ngiti niya kapag kasama ako, kaya lalo akong nasaktan. Mas natural, mas panatag. At tumulo ang luha ko. Hindi ko may paliwanag o may tago. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nasasaktan, kung bakit ako nagagalit. Pakiramdam ko, may isang mahalagang bagay na nawala sa akin. Tiningnan ako ngang kasabayan ko ng may pagtataka. Tinanong nila ako kung anong nangyari, pero umiling lang ako. Pakiramdam ko, mas magiging kakatwa ako kung magsasalita pa ako. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano talaga ang nararamdaman ko. Nag-alalang nagtanong si Bea, "Ayos ka lang?" Bigla kang namutla. "Oo, pagod lang siguro. Mahaba kasi ang biyahe, isang kasinungalingan. Hindi ako pagod, masakit ang puso ko." Sa huli, sumakay kami sa bus papunta sa training facility. At sa isang conference hall, isang opisyal na welcome ceremony ang ginanap. May mga opisyal mula sa Ministry of Defense at mga Japanese defense companies na sumalubong sa amin. Pero hindi ko narinig ang kanilang nga sinabi. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang eksena ng iyon. Ang batang kilala si Gesato at ang babaeng natural na kausap niya. Pamilya kaya sila ni Gesato? Kung ganun, ano ang iniisip ko sa lahat ng oras na ito? Bukas, magsisimula na ang training. Ngunit mas malaki ang komplikadong emosyon kaysa sa pananabik. Sa barracks, abala ang lahat sa pag-aral tungkol sa Japan, habang ako ay nakahiga sa kama at hindi makatulog. Kapag ipinipikit ko ang aking nga mata, paulit-ulit na lumalabas ang eksenang iyon. Ang sandaling iyon kung saan binuhat ni Ge, Sato ang bata at ngumiti. Ang ngiting iyon ay pareho sa ngiting alam ko, kaya lalo itong masakit. Mali kaya ako mula sa simula? Ang nararamdaman ko ba para kay Ge, Sato ay isang panik lang? Habang iniisip ko iyon, lalong bumibigat ang aking puso. Habang nakatingin sa kisame at nag-isip, hindi ko na malayan na umaga na. Bukas sa training, makikita ko ulit si Gesato. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Walang ni isang salita mula sa theoretical training ang pumasok sa isip ko. At sa practical training, hindi ako makapa-focus. Gulong-gulo ang isip ko at palagi akong nakakamali. Ang bagong maintenance techniques, ang paraan ng pagpapalit ng piyesa lahat ay parang mga salitang lumulutang sa hangin. Sa practicals, mas malala pa. Kahit ang mga simpleng basic checks ay nangingini ang mga kamay ko at hindi ko magawa ng maayos. Ang paghihigpit ng isang tornilyo ay kailangan kong ulit-ulitin at kahit tingnan ko ang manual, hindi ko mabasa ang mga letra. Nakakahiya na habang ang makasabayan ko ay mabilis na ginagawa ang trabaho, ako lang ang nahihirapan. Nag-aalalang nagtanong si Bea, "Alena, ayos ka lang? Lagi kang wala sa sarili? O hindi lang ako makapakonsentrate? Isang kasinungalingan?" Sa tuwing naisip ko, sige. Sato, sumisikip ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Lumipas ang oras at hindi ko na malaya na kalahati na palang ang schedule ang natapos. Ang isiping ilang araw na lang ang natitira ay nagdulot ng pressure at napagtanto kong malaki ang problema ko. Kung matapos ang training at bumalik ako sa Pilipinas, tapos na ba talaga kami ni Gi Sato? Lalong bumibigat ang aking puso. Hindi ako makatulog sa gabi. Habang nakatingin sa kisame, paulit-ulit kong inaalala ang eksena sa airport. Ang ngiti ni Gi Sato habang tinitingnan ang babay at ang bata. Ang natural na ekspresyon na iyon ay patuloy na umikot sa isip ko. Ano nga ba ako para kay Gi Sato? Isa lang basam nga estudyanteng kailangan niyang turuan? Mukhang napansin ng kasabayan ko ang kalagayan ko. Nabawasan ang aking pagsasalita at naging malungkot ang aking tingin. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi, pero kinausap yata nila si Gi Sato. Ikinuwento sa akin ni Clara pagkatapos. "Alena, ang weird mo raw lately. Sa training, tulala ka. May sakit ka ba? Naaalalang idinakda ni Isabel o nga? Parang ibang tao ka na kumpara noong unang dating natin, mukha kang may pinagdadaanan." Eto to nga. Dahan-dahang lumapit si Gi Sato at nagtanong, "Alena san, may sakit ka ba?" Sa mga salitang iyon, parang umikot ang paningin ko. Nang marinig ko ang malambing na boses ni Gi Sato, biglang bumuhos ang lahat ng emosyong pinipigilan ko. Hindi naman masakit ang katawan ko, pero bakit sumasakit ang dibdib ko? Isang emosyon na hindi ko may paliwanag. Mahina akong sumagot. Gusto ko lang pong magpahinga. Tinitigan ako ni Gi Sato at baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mula sa kanyang tingin, naramdaman ko ang tunay na pag-aalala. Mukha kang pagod. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi po.
Okay, Lang. Siguro naninibago, Lang. Mukhang hindi nawala sa isip ni Gi. Sato ang sinabi kong iyon. Kaya't noong gabing iyon, inaya niya akong kumain. Alinasan, kung may oras ka, gusto mo bang mag-dinner? Para matikman mo rin ang pagkain ng Japan at para makapag-relax ka. Noong una, naalinlangan ako. Sa estado ko, natatakot ako kung ano ang masasabi ko kapag kaming dalawa lang. Pero naisip ko, sige na nga, mag-dinner na lang kami. Napapasalamat na rin ako na makakausap kaming muli. Pumunta kami sa isang restaurant. Ayon kay Ge, Sato, ito ang lugar na palagi niyang pinupuntahan kapag umuwi siya sa Japan. Ang may-ari ng restaurant na ito ay ang ate ko. Masarap ang pagkain dito. At lalo na ang oyakodon, sikat ito sa mga dayuhan. Malinis at mainit ang atmosphere ng restaurant. Ang interior na may tradisyonal na Japanese, design at ang malambot na ilaw ay lumikha ng isang komportableng espasyo. Ang oyakodon ay inihanda para sa akin na hindi gaanong maanghang at itinuro ni Ge. Sato ang lahat mula sa paggawa ng chopsticks hanggang sa paggalo ng gasangkap. Ganito, durugin mo muna ang itlog gamit ang chopsticks tapos ihalo mo ng pantay sa kanin at iba pang saho. Habang ginagabayan ng kamay ni Ge, sato ang kamay ko sa paggamit ng chopsticks. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at kumabog ang dibdib ko. Sa sobrang bite niya, biglang nanikip ang dibdib ko. Naisip ko, ang swerte siguro nga magiging asawa niya at biglang namuha ang luha sa aking mata. Ang ganitong ordinaryong sandali, ang sabay na kumain at mag-usap. Napaktanto ko kung gaano kahalaga ang nga oras na ito. Parang panaginip na makasama ko sige sato sa isang ordinaryong pagkakataon. Noon, mahinahon siyang nagsalita. Sa totoo lang, may gusto akong ipakilala sa iyo kaya tayo nandito. Biglang kumabog ang puso ko. Asawa niya kaya? Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Ngunit para bang sinadya, mula sa pinto, isang pamilyar na mukha ang papalapit. Ang babae at bata mula sa airport. Masayang tumakbo ang bata at sumiga, tito. Ngumiti si Sato at binuhat ang bata. At sinabing babae, ako ang ato ni Sato. Ako ang may-aring restaurant na ito. Parang huminto ang mundo ko. Ang lahat ng nakita ko sa airport, ang mainit na yakap, ang ngiti, ang sandaling naramdaman kong ako lang ang outsider ito, ay isang simpleng pagsalubong ng pamilya. Dahil matagal na siyang naktrabaho sa ibang bansa, sinundo lang siya nganyang ate at pamangkin. Iyon lang pala. Sa sandaling iyon, naramdaman kong napakatanga ko. Kung ano-anong imahinasyon ang binuo ko at kung gaano ako nakdusa. Sige, Sato ay nakaroon lang isang ordinaryong reunion sa kanyang pamilya. Habang ako ay lumikha ng isang buong drama sa isip ko. Napakabait ng kanyang ate. Madalas ikwento ni Sato ang tungkol sa mga estudyante niya mula sa Pilipinas, lalo na ang tungkol sa iyo, Alinasan. Napakasipa mo raw, namula ang mukha ko. Ang isiping madalas akong ikwento ni G. Sato ay sapat na para kilihin ako. Napakachuta din kanyang pamangkin. Ang paraan ng pagtawag niya kay G. Sato ang tito at pajakap ay kaibik-ibik. Kitang-kita rin kung gaano kamahal ni G. Sato ang bata. Pakaalis ang kanyang at pamangkin, lumipat kami ni G. Sato sa isang tahimik na coffee shop. Kalmado ang atmosphere, pero komplikado ang nararamdaman ko. Ang kaluwagan na nawala na ang aking maling akala. Kasabayng kahihiyan sa kung gaano ako naging hanga. Sa huli, nagsalita ako. Sa totoo lang, nakamali po ako ang kalanong araw sa airport. At dahil doon, sobrang nasaktan ako. Inilahad ko ang lahat ang dahilan kung bakit hindi ako makapakonsentrate sa training. Ang maemosyong kinimkim ko. Kung gaano kasakit na makita sige. Sato kasama ang ibang babae, kung gaano ako nahirapan sa loop ngang ilang araw. Tahimik siyang nakinig at ngumiti. Okay lang iyon, nangyayari talaga ang ganyan. Dapat ay ipinaliwanag ko rin kaagad. At nagpatuloy siya. Ang pagiging malapit naming pamilya ay marahil dahil sa aking bayaw. Naging medyo mabigat ang boses ni Ge Sato. Maaga kaming naulila sa aming nga magulang, kaya't halos ang ate ko na ang napalaki sa akin. Habang naaral, natatrabaho rin siya para alagaan ako. Sigurado akong nahirapan siya mula sa ekspresyon ni Ge Sato. Naramdaman ko ang hirap na pinagdaanan niya. Pero ang nag-alaga sa ate ko ay ang aking bayaw. Nakakilala sila nung college at napakabuting tao niya. Lahat ng pag-aral ko ay dahil sa kanya. Naramdaman ko ang pasasalamat at pangungulila sa boses ni Ge Sato, isa siyang sundalo sa JGSDF. Isang officer sa artillery, napakasipak at responsible.
Hinahangaan ko talaga siya. Ngunit lalong naging malungkot ang boses ni G1, pero namatay siya sa isang aksidente dahil sa lumang self-propelled howitzer. Nang marinig ko iyon, biglang kumiron ang dibdib ko. Ang masakit na nakaraan ni G1, ngayon ko lang narinig. Kung gaano nahirapan ang ate ko noon at ang pamangkin ko na maliit pa, biglang nawalan ng ama, umiyak kaming lahat. Nakita kong namumula ang mata ni G1. Sa sandaling iyon, gusto ko na ring maiyak. Mula nang mangyari iyon, naisip ko na ayaw kong maulit pa. Ang nga problema sa lumang kagamitan, ang nga depekto sa maintenance system hindi dapat may mawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga ganoong bagay. Kaya't pinili ko ang landas na ito sa halip na maging sundalo. Para gumawa nga mas litas na kagamitan, bumo nga mas mahusay na maintenance techniques para ang nga taong tulad ng bayaw ko ay hindi na muling masaktan. Habang nakikinig, unti-unting nanikip ang dibdib ko at sa isang punto, hindi na ako makahinga ng mayos. Nantindihan ko kung gaano kadakila ang pinili ni G. Sato, kung gaano kalalim ang sakit na nakatago sa likod nito. Ang galuhang pinipigilan ko ay matagal nang bumuhos. At sa huli, yumuko ako at nagsimulang umiyak ng tahimik, ngunit hindi ito tumigil. Una, ngaluha, tapos nanikip ang lalamunan ko, at sa huli, humagulgol na ako. Kahit ikuyom ko ang aking kamao at magtiimbagang, hindi tumigil ang iyak. Hindi ito isang tahimik na paiyak. Isang paiyak na sumabog ang emosyon. Hindi ako umiyak dahil sa kalungkutan sa kwento ni G1, ang naramdaman ko ay pagsisisi. Kahihiyan sa sarili ko dahil sa isang walang kwentang maling akala, nilayuan ko ang isang mabuting tao at nagdusa mag-isa. At ang pagsisisi na sa harap ng sakit ng iba, napakababaw ng aking naging pag-isip. At nakapagtataka, mayroon ding kaluwagan. Na kahit wala siya sa tabi ko, okay lang. Na hindi siya nasaktan, iyon mismo ay isang kaaliwan. At sa huli, isang malaking paganga ang bumalot sa lahat ng emosyon. Ang tapang na ikwento ang sariling kalungkutan. Ang desisyon na tahimik na baguhin ang landas para protektahan ang buhay ng iba sa harap nun. Napakaliit ko. Naintindihan ko kung gaano ka makasarili at kababaw ang maliliit na emosyong naramdaman ko. Kaya lalo akong umiyak. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko, pero dahan-dahang tinakpan ni G1 ang likod ng aking kamay. Naramdaman ko ang init at pakaraan ng ilang sandali, narinig ko ang isang mahinang boses. Okay lang, ang pamilya namin, masaya na ngayon. Ang ate ko, ang pamangkin ko, at ako. Sigurado akong nakangiti rin ang bayaw ko habang tinitingnan kami ngayon. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang lahat ng pinipigilan kong emosyon. Nung araw na iyon, umiyak ako ng malakas. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling umiyak ng ganon sa harap ng ibang tao. Ngunit nakapagtataka, hindi ako nahiya. Marahil, ito ang unang luha ng tunay na pag-unawa sa isang tao. At marahil, isang luha na nagpamulat sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Hinintay ako ni G. Sato hanggang sa tumigil ako sa paiyak. At sa huli, sinabi niya, Alinasan, galingan natin sa natitirang araw training. Ang lahat ng karanasang ito ay magiging isang mahalagang alaala. Habang naririnig ko iyon, nagpasya akong maging matata. Ilang araw na lang ang natitira, kaya't kailangan kong ibuhos ang lahat para walang pagsisisi. Nang kumalma ang aking puso, muling luminaw ang aking paningin. Pagkatapos ang matinding pag-iyak, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag at muling nag-angat ng tingin. Mula nang marinig ko ang kwento ni G. Sa tunong gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, muli akong nakapakonsentrate mula sa kaibuturan ng aking puso. Pabalik sa hotel, hindi ako makatulo. Ngunit hindi dahil sa pagdurusa, kundi dahil sa sobrang linaw ng aking isipan. Napagtanto ko kung gaano ako naging makitit mag-isip. Ang pag-ibig ay hindi lang pagnanais na magmay-ari ng isang tao, kundi pagunawa at paggalang sa kanya. Kinaumagahan, sige, Sato ay nanatiling mabait. At mas naging seryoso at tumpa ang pagtanggap ko sa bawat salita niya. Hindi na ako nagpapadala sa personal na emosyon at naging dalisay na ang aking paknanais na matuto. Nagtaka ang kasabayan ko. Sabi ni Bea habang tumatawa, ikaw ha, kahapon, parang wala kang kaluluwa, pero bakit ang ningning ang mata mo ngayon? Idinakda ni Clara. O nga, parang ibang tao ka na. May nangyari ba? Mas direkta namang natanong si Isabel. Nausap ba kayo ni G? Sato? Ibang-ibang itsura mo? Alam ko rin sa sarili ko. May nabago.
Nang malaman kong hindi ako makakausat kung mananatili ako sa maling akala, napasya akong tumayo muli ng tuwid at naramdaman ko rin na buong puso ko na siyang hinahanggaan. Sa ganoong atmosphere, nagsimula ang huling linggo ngang training. Ngunit noong umagang iyon, isang sorpresang anunsyo ang ginawa. Samkamaktatapos ng may matatas na marka, makaala kami nagsuporta sa akomodasyon. Pagkatapos ang schedule, sa pakikipag-ugnayan sa awtoridad ng Pilipinas, papayagan kayong manatili ng ilang araw pa para mamasyal. Aktibo naming susuportahan ang mga gustong manatili pa sa Japan. Magandang pagkakataon ito para mas malalim na maranasan ang kultura at teknolohiyang Japan. Sa mga salitang iyon, nakagulo ang lahat. Ang training na akala namin ay trabaho lang, biglang nakaroon ng bonus. Sumigaw si Bea, "Teka, hindi lang ito, basta bakasyon, kailangan nating manalo." Hindi makapaniwalang sabi ni Clara. Hindi ko akalain na darating ang ganitong pagkakataon, galingan natin. Ngayon, ang marka ay hindi na lang isang resulta, kundi isang pagkakataong pinakaasam ngang lahat. Para sa akin, mas espesyal ang kahulugan nito. Ang mas maraming oras na makakasama si Gi, Sato, at ang mas malalim na pagkakilala sa kanyang bansa. Pagkatapos ng anunsyo, napatingin ako sa gilid at naktama ang aming mga mata ni Gi Sato. Ngumiti siya at tumango rin ako. Walang salita, pero alam namin kung ano ang inisip ng isa't isa. Hindi na ito isang layunin, kundi isang pangako para sa aming kinabukasan. Tiyak na mananalo ako. Tiyak na makukuha ko ang pagkakataong ito gamit ang sarili kong lakas. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa personal na pagnanasa, kundi dahil sa dalisay na pagnanais na matuto. Ang huling 3 araw ay lumipas ng napakabilis. Sa umaga, teorya at practical. Sa hapon, feedback session. At sa gabi, may espesyal na oras na inihanda si Gi Sato. Noong unang gabi, nagmungkahi siya, "Alenasan, kung may oras ka, gusto mo bang mag-aral sa bahay ko? Makakapak-review tayo at matitikman mo rin ang lutong bahay ngam gahapon." Noong una, nailang ako, pero ang bahay ni Gi Sato ay isang napakainit na lugar. Simple pero malinis, sabay kaming namalengke, nagluto at nag-review ng makatabi. Parang panaginip, sariwaring makita si Gi Sato na nagluluto. Ito ay nikuyaga, isang karaniwang pagkain sa Japan. Gagawin kong medyo matamis para sa iyo. Nagtutulungan kami sa hindi namin alam at pinag-isipan ang mga mahihirap na bahagi. Ang dating kailang ay naging pang-araw-araw na. Parang matagal ng magkaibigan o isang tahimik na pamilya. Noong ikalawang araw, dumating ang kanyang ate at pamangkin. Ang bata ay sanay na at kinakausap ako sa Tagalog, habang si Gi Sato ay nakangiti lang, "Kamusta?" Tinuruan ako ni Tito ang salita sa Pilipinas. Nakakatuwa ang bata. Natouch ako na tinuruan siya ni Gi Sato ng Tagalog. Sabi ni Tito, para mas madali tayong mausap, mas lalo kung gustong mapaliwanag ng maayos. Ang bata ay agad na nagtanong, naintindihan at tumango. Sa sandaling iyon, para kaming isang pamilya. Napakabain ng kanyang ate. Dahil sa iyo, Alenasan, mukhang masaya si Sato. Malaking kagalakan din para sa kanya na makatagpo ng isang masigasi na estudyante. Namula ako. Masaya ako na may maganda akong epekto kay Gi Sato. Ang ikatlong araw ang pinaka-espesyal. Tinuruan ako ni Gi Sato tungkol sa tradisyonal na kultura ng Japan. Sa Japan, mayroong konsepto ng Jo. Hindi pamilya, hindi kasintahan, ngunit isang puso na nagpapahalaga at nagmamalasakit sa isa't isa. Sana makaroon tayo ng ganong relasyon, Alenasan. Habang naririnig ko iyon, uminit ang aking puso. Ang Jo na sinasabi ni Gi Sato ay eksakto sa nararamdaman ko. Ang 3 araw na iyon ay maikli, ngunit napakakapal at malalim. Nagbahaginan kami ng pang-araw-araw na buhay, ng puso at ng mga pangarap. Naramdaman kong mas nakaindihan kami at naging mas malapit. Ngunit ngayon, hindi na mabigat ang pagiging malapit na iyon dahil nakabatay na ito sa paggalang sa isa't isa. At sa huling araw, habang papunta sa pagsusulit, mas kalmado ako kaysa sa kaba. Sigurado akong handa ako. Teorya man o praktikal, wala akong kinatatakutan, sabi ni Gi Sato bago ang pagsusulit. Alenasan, malaki ang inunlat mo. Ano man ang resulta, gawin mo nang may kumpiyansa. Ang resulta ay unang pwesto. Lumapit si Gi Sato at sinabi,
Ang training na ito ay talagang advanced. Ang ilang bahagi ay kasama na sa doctoral level ng maintenance research. Ang pagkakaintindi mo rito ay kahanga-hanga. Napangiti ako. Sinigawan ako nga kasabayan ko habang tinatapik ang aking balikat. Unang lumapit si B at niyakap ako. Wow, Alena. Congrats. Sabi ni Clara habang may luha. Mag-stay ka na sa Japan ha? Pabirong kumindat si Isabel kasama si Gisato. Alam na namin yan. Kahit pabiro, totoo ang kanilang kagalakan. Masaya rin ako. Ngunit ngayon, hindi dahil mas matagal kong makakasama si Sato, kundi dahil kinilala ang aking kakayahan. Buong pusong bumati si Sato, ipinagmamalaki kita. Ngayon, manatili ka pang ilang araw at matutungang mas marami. Isang napakainit na araw. Hindi ko malilimutan. Isang araw ng pakbati at pagyakap. Hindi na kami basta team members, kundi tunay na makakasama na nagbahagingang isang masayang sandali sa buhay. At sa gitna nito, natutunan kong muling magtiwala at mahalin ang aking sarili. Higit sa lahat, natutunan ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi ang pagnanais na magmay-ari, kundi ang taos-pusong paghahangat ng kaligayahan ng isang tao at paggalang sa kanya. Ang natitirang nga araw ay parang isang regalo. Tapos na ang pagsusulit, tapos na ang training. Naglalakat-lakat lang kami, tinitingnan ang gusto naming makita, at unti-unting nararamdaman ang temperatura ng bansang ito. Kami ni Sato, hindi na kailangan masalita para makahawak kamay. Naging natural na ito. At sa tuwing hinahawakan ng kanyang mainit na palad ang aking kamay, kumakalma ang aking puso. Ang dating kilig ay napalitan ng kapanatagan. Napansin ito ng aking magkaibigan Bea, Clara, at Isabel pero ngumiti lang sila. Sa halip, mas natural na silang gumawa ng paraan para bigyan kami ng oras para sa aming dalawa. Sila na ngayon ang aking magkasamang pinaka-nakakaintindi sa aking puso. Parang pamilya na, tinawag ni Sato ang kanyang nga kaibigan para samahan kami. Dahil dun, hindi na ilang ang aking nga kaibigan at nakisama sa Japanese atmosphere. Noong unang araw, sa Asakusa kami. Maaga kaming pumunta sa isang kimono rental shop. Nakakapanibago pero nakakatuwa ang aking itsura sa salamin. Para akong isang tao mula sa panahon ng Edo. Sumigaw si Bea habang iwinawagaywe ang kanyang kimono. Wow, parang prinsesa. Ang ganda. Hinimas ni Clara ang burda sa kanyang kimono. Gawa ba ito sa kamay? Napakadetalyado. Nahirapan si Isabel sa pagtaling ng kanyang obi. Paano ba ito itinatali? Ang komplikado. Matiyagang nakturo si Sato. Habang naglalakad, ikinuwento niya ang kasaysayan ng Edo. Namangha ang aking nga kaibigan Sam Gagusali. Kumuha ng Polaroid kamera ang kaibigan ni Sato na si Minato at kinunan kami nga litrato. Ang larawan naming dalawa ni Sato ay parang maasawa mula sa panahon ng Edo. Ang isang kopya nito ay nasa wallet ko pa rin. Kinabukasan, malaya kaming naglakad sa Tokyo. Shopping sa Ginza, nanot ngang street performance sa Shibuya, kumain ng manok at beer sa parke. Tuwang-tuwa ang aking makaibigan sa kultura ng mga kabataang Hapon. Sa gabi, pumunta kami sa isang tunay na izakaya sa Shinjuku Golden Gai. Ang mapulang paro at plastik na upuan ay may kakaibang nostalgic na pakiramdam. Ang makaibigan ni Sato ang pumili ng pulutan at nagsalin ng sake. Ito ang tunay na Japanese culture experience. Noong una, kinakabahan ang kaibigan ko. Pero nang matikman ang sake, nabago ang kanilang nga muka. Sabi ni Bea, hindi ito beer o wine. Pero bakit ang tamis? Delikadong lasa. Nahumaling si Astrid sa shochu. Ang daling inumin, parang tubig. Pero bakit ang init sa mukha ko? Si Isabel naman ay abala sa pagkain ng Nikujaga. Nakakaadik ang lasang ito. Alamin ko ang resipe. Kahit hindi kami masyadong nakakaintindihan sa salita, sapat na ang ngiti at kilos. Isang kaibigan ni Sato, si Junya, ay interesado sa Pilipinas. Nagtanong siya tungkol sa mga beaches at pagkain. Nag-usap sila gamit ang translation app. Habang lumalalim ang gabi, mas naging natural ang lahat. Noong kabing iyong, sabay-sabay kaming naklakat. Ang mainit na hangin, ang kumikinang na ilong siyudad, dahan-dahan kaming naglakat. Ang medyo lasing kong kaibigan ay nag-akbayan at kumakanta. Tahimik akong sumandal kay Sato at hiniling na sanay tumigil ang oras. Kinaumagahan, sa isang restaurant na naghahain ng shijimi miso soup, lahat kami ay mukhang pagod. Inamin ni Bea, okay pa ako hanggang ika-4 na baso ng sake, yung pang-5 ang problema.
Mula doon, malabo na ang alaala ko. Sabi ni Astrid, pareho tayo. Masyado akong nagtiwala sa shochu. Masakit ang tiyan ko, pero maganda ang pakiramdam ko. Naranasan ko ang tunay na nightlife ng Japan. Sabi ni Gesato, ang Shijimi miso soup ang pinakamahusay na hangover cure. At totoo nga, unti-unting gumanda ang pakiramdam ko. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa parke, naupo kami sa damuhan. Sabi ni Bea, nakapagtataka. Siguro ito ang pinakamagandang sandali ko sa Japan, ang ganitong katahimikan. Sabi ni Isabel, ang laking Tokyo, pero hindi maingay. Ang babait ng mga tao, biglang nagbiro si Astrid. Teka, may mga nakikita ba kayong parang naging makjowa? Napatingin kami at nakita namin ang ilang pares ng kaibigan ni Gay. Sato at nang mga kaibigan ko ay makatabi na, makahawa kamay, o nagbabahagi ng earphones. Lalo na si Minato at Beat, si Junya at Isabel. Lahat kami ay napanggiti. Noong gabing iyon, umakyat kami sa Tokyo Skytree. Sa observation deck, nakita namin ang napakaraming love locks. Kinuha nga kaibigan namin ang kani-kanilang petlock at isinabit ito. Lumapit sa akin si Gesato. Alena-san, gusto mo bang maglagay din tayo? Tumango ako. Inilabas niya ang isang cute na padlock na hugis puso. Nakaukit na ron ang pangalan ko at ang petsa. Kailan niyo po ito inihanda? Ilang araw na ang nakalipas. Gusto ko talagang gawin ito kasama ka. Sabay naming isinabit ang petlock at itinapon ang susi sa malayo. Habang nawawala ang susi sa dilim, naramdaman kong ito ang simulangang isang mahabang pangako. Hinawakan ni Gi, Sato ang aking kamay. Sana, tulad ng padlock na ito, makasama rin ang ating nga puso. Gusto kong maya. Hindi ko akalain na darating ang ganitong romantikong sandali sa buhay ko. Noong huling araw sa Tokyo, lahat ay may kanya-kanyang plano. Nag-book si Bea ang cooking class. Si Astrid ay mamamasyal kasama si Junya at si Isabel ay hahanap ng traditional tea house. Pagkaalis nila, lumapit si Gesato. May lugar akong gustong puntahan kasama ka. May nakita akong maliit na litrato sa dashboard ng sasakyan niya. Isang lalaking naka-uniforme. Pagkatapos ng 2 oras na biyahe, dumating kami sa isang military cemetery. Nandun na ang ate ni Sato. Tumakbo ang kanyang pamangkin at yumakap sa kanya. Naglakad kami patungo sa isang puntot. May pangalan at ranggo na nakaukit. Dahan-dahang lumuhod si Sato. Lumuhod din ako. Bayaw, nandito na kami. Nanginginig ang kanyang boses. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ito at nanginginig. Matagal siyang tumitik sa litrato. Salamat, Bayaw. Tiyak na magiging masaya kami. Sa isang salitang iyon, nakapalo ang lahat. Pagsisisi, pangungulila. Namumula ang mata ni Sato. Pero may maliit na ngiti sa kanyang labi, lumapit ang kanyang pamangkin. Papa, sana ngumiti si Tito. Sa sandaling iyon, tumulo ang luhang kanyang ate. Noong araw na iyon, sa ilalim ng maaliwalas na langit, nangako kami ng isang bagong simula. Pauwi, mahigpit na hawak ni Sato ang aking kamay. Habang papalubok ang araw, sinabi niya, Alina-san, apply ako para sa long-term deployment sa foreign branch sa Pilipinas para mas madalas tayong makita. Hindi ko alam ang sasabihin ko, pero napangiti ako. Hihintayin kita. Sa totoo lang, kahit saan ay okay lang sa akin. Basta't makasama kami. Pagbalik ko sa base, hindi maganda ang atmosphere. Pabirong sinabi ni Master Sergeant Cruz, kailangan na yata nating iban ang Japan sa inyo. Habang 1 linggo akong nasa Japan, naging impyerno raw ang trabaho sa base. Ang nanaywang technician ay abala sa pag-aasikaso ang parehong luma at bagong howitzer, lalo na ang mga senyor. Halos araw-araw na overtime. Naramdaman ko ang pagsisisi at ipinangako ko sa sarili ko na tuturuan ko sila ng maayos. Mabilis na lumipas ang panahon. Dumating si Sato at naghanda kami ng aming bagong tahanan. Dito na kayo titira? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Ilang buwan ang lumipas at nagsimula na kami ng bagong buhay sa Antipolo. Si Sato ay na-assign bilang technical engineer sa technical support company ng Type 99. Habang na-install ang Pilipinas ng Type 99, dumarami ang technical exchange sa mga Japanese experts. Ang bahay namin ay isang maliit na bahay na kahoy sa isang burol na tanaw ang city lights. May pulang bubong at puting pader, pabukas ng bintana, makikita mo ang malawak na tanawin. Si Sato ay nagde-develop ng maintenance techniques para sa Type 99 na particular para sa tropical environment. Noong una,
Nahirapan siya sa wika, pero kinilalangam ga kasamahan niyang Pilipino ang kanyang galing. Ako naman, sa maintenance batalyon sa Comcapan pa, nagtuturo na han NG Japanese Steel Maintenance Know-how. Noong nakaraang buwan, ikinasal si Bea kay Minato. Nagbukas sila ng Japanese restaurant sa BGC. Si Astrid naman ay malapit ng ikasal kay Junya. Kailan tayo ikakasal? Biglang tanong ni Gi. Sato isang araw. Sa Hunyo, kapa pinakamaganda ang panahon dito. Sagot ko habang nakangiti. Ang kasal ay gaganapin sa isang maliit na simbahan na tanaw ang siyudad. Masaya ang buhay sa maintenance battalion. Araw-araw akong nagtatrabaho sa Type 99 at masaya akong ibahagi ang aking kaalaman sa aking mga kasamahan. Sa vacants, nakahay ka kami. Noong una, nahirapan si Gesato. Pero ngayon, mas mabilis pa siya sa akin. Maraming magagandang hiking trails sa paligid. Noong nakaraang linggo, dumalaw si Bea. Mukha kang masaya, Alena, sobra. Naluha ako sa sinabi niya. Kamakailan, nag-aral si Gi. Sato nga resipe ng pagkaing Pilipino. Mahirap maganap ng Japanese ingredients dito, pero hindi siya sumusuko. Noong nakaraang linggo, nagluto siyang adobo at napakasarap. May plano na rin kami pagkatapos ng kanyang deployment. Gusto ni Gi. Sato na ipagpatuloy ang trabaho sa technical support sa ibang bansa. Ako naman, gusto kong bumalik sa Japan para makaroon pang karanasan bilang isang Type 99 maintenance expert. Sana balang araw, maging mahalagang bahagi kami ng defense technology exchange sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa gabi, habang nakahiga sa kama, tanaw ko ang magandang gabi nga antipolo mula sa bintana. Ang paglalakbay na nagsimula sa Pilipinas ay nagdala sa akin sa pag-ibig sa Japan. At ang pag-ibig na iyon ay muling nagbalik sa akin sa Pilipinas. Parang tadana, mahimbing na natutulog si Ge. Sato sa tabi ko. Bukas, anong maintenance work kaya ang naghihintay? Sa gitna nga magandang tanawin, nasasabik ako sa kwentong bubuin naming dalawa. Ang aming kwento ng pag-ibig ay nagsisimula pa lang sa isang bagong kabanata